Ang dagat ng Champlain, ang Messinian. Ang Paratetis. Ang dagat ng Pabas. Ang dagat ng Kanlurang Panlob. Sa likod ng mga kakaibang pangalang ito na baka ngayon mo lang narinig, may mga kamanghamanghang anyong tubig na umiral sa mundo ng milyon-milyong taon bago tuluyang naglaho. Ngayon, dadalhin ko kayo sa nakaraan para tuklasin ang surreal na mga tanawin sa kailaliman ng tunay na napakalalaking dagat na namatay sa uhaw matapos ang mahabang paghihirap ng alat at araw na nagtulak sa kanila na sumingaw sa katahimikan at kawalang pakialam. Gaya ng dagat na biglang naglaho dahil sa karahasan, naipit sa pagitan ng dalawang kontinente, nasakal ng bagong silang na bundok, nilamon ng latak o kinain ng kagubatan. Ngayong nasabi na natin yan, nang hindi na magpatumpik-tumpik pa, simulan na natin ang ating paglalakbay sa pagtuklas ng isang dagat na literal na naghati sa isang kontinente, ang dagat ng panloob na kanluran na umiral ng halos 35 milyong taon. Ay naging isang napakalaking sugat na puno ng tubig na bumuka mismo sa gitna ng Hilagang Amerika na sa rorok nito ay nagdugtong sa Golpo ng Mexico at sa karagatang Artiko. Ang dagat ng panloob na kanluran ay nabuo noong Kretase dahil sa malalaking paggalaw na tektoniko at pandaigdigang temperatura, lalong lumala dahil sa matinding greenhouse effect. Dahil ang dagat na ito ay nabuo sa isang mundo kung saan ang karaniwang pandaigdigang temperatura ay 6 hanggang 10 degree na mas mataas kaysa ngayon. At kung saan ang antas ng carbon dioxide sa atmosfera ay umaabot sa 5 beses na mas mataas kaysa sa alam natin ngayon. Dahil sa sobrang init ng planetang ito, natunaw ang polar ice cap at tumaas ng 200 metro ang antas ng mga karagatan kumpara ngayon. Sa Hilagang Amerika, sasamantalahin ng pagtaas ng tubig ang paggalaw ng mga plakang tektoniko para hatiin ang kontinente sa dalawa. Sa kanluran, ang pag-angat ng mga unang gulubundukin ay lumilika ng malawak na depresyon sa gitna ng kontinente kung saan dahan-dahang pumapasok ang karagatan. Noong huling panahon ng Kretaseyoso, mga 85 milyong taon nang nakalipas. Ang dagat panloob ng kanluran ay may lapad na 1,500 kilometro at haba na halos 5,000 kilometro, sumasaklaw sa halos 4 na milyong kilometro kwadrado, katumbas ng dagat Mediteraneo. Ngayon, kahit libu-libong kilometro ang layo mula sa mga baybayin, natatagpuan sa mga geological na layer na malalawak na kapatagan ng Hilagang Amerika ang mga fossil ng ammonite, higanteng mosasauro at mga isdang may buto. Marami pang hayop ang lumangoy sa loob ng milyon-milyong taon sa gitna ng kontinente. Sa isang dagat na matagal ang nakaapekto sa ebolusyon ng mga dinosaur sa magkabilang Amerika, nanirahan ng mga ito sa dalawang higanteng isla na pinaghiwalay sa loob ng milyon-milyong taon. Ang mga baybayin ng mainit na dagat na ito na ang temperatura ng tubig sa ibabaw ay maaaring nasa pagitan ng 20 at 30 degree ay hindi kahawig ng mga tanawin ng malamig na kagubatan ng mga conifer o mga punong may malalapad na dahon. Nang Hilagang Amerika, nakilala natin na yon dahil sa mga latitude na yon, napakainit noon kaya tropical ang klima. Ang mga baybayin at paligid ay natatakpan ng malalago at basang kagubatan na nililiguan ng hangin na puno ng singaw ng tubig. Bagamat malawak na bukas ang dagat ng panloob na kanluran sa pandaigdigang karagatan, nagbago ang hugis nito sa pagdaan ng panahon. Dahil sa mababaw nitong lalim, na bihirang lumampas sa 200 hanggang 300 metro, ito ay naging napakasensitibo. Sa kahit konting pagbabago sa karaniwang antas ng mga karagatan, pati na rin sa pagbabago ng anyong tektonik na siyang dahilan ng paglitaw ng hanay ng mga bundok na rocky. Ang patuloy na pagbuo ng mga bundok at pagguho na pumupuno sa dagat kasabay ng pagbaba ng antas ng karagatan ang nagdudulot ng hindi mapipigilang pag-atras nito. Pag natapos ang huling panahon ng Kretaseyoso, ito'y uurong at iiwan ng kontinente na lantad sa hangin. Ngayon, puntahan natin ang pinakamagulong dagat, ang Paratetis, na patuloy na nagbago ng anyo at sukat sa loob ng halos 25 milyong taon. Ang Paratetis ay isang uri ng huling alingawngaw at pabago-bagong anyo ng dakilang Tetis at nagsimulang mabuo mga 34 na milyong taon na ang nakalilipas. Nang mabagal na nagbanggaan ang Aprika, Arabia at Eurasia, naghiwa-hiwalay ang dating dagat ng Tethys at nabuo ang isang malawak na panloob na dagat, bahagyang nakasara, naipit sa pagitan ng Alps, Carpathians at Caucasus na noon ay tumataas pa lamang.
Sa pinakamalawak, sumasaklaw ito ng halos 3 milyong kilometro kwadrado, kasing laki ng Mediterranean ngayon, at bumubuo ng malaking lawas ng tubig sa kontinente mula kanluran hanggang silangan, halos 4,000 kilometro mula rehiyong Alpine ng Sens hanggang hangganan ng gitnang Asya, na siyang naging pinakamalaking panloob na dagat sa buong mundo noong panahong yon. Sa karamihan ng panahon ng pag-iral nito, ang Paratetis ay may mainit na tubig kung saan ang temperatura sa ibabaw ay nasa pagitan ng 18 at 25 degree. Ngunit kaiba sa mga tropical na dagat na bukas at malinaw ang tubig na maaring ikumpara rito, ang Paratetis ay kadalasan ay malabo dahil sa napakaraming sedimentong dala ng mga ilog mula sa mga kalapit na bulubundukin. Higit sa lahat, ang dagat na ito na bahagyang nakasara at laging gumagalaw ay makakaranas ng iba't ibang pagbabago dahil sa nipis at mababaw na lalim, kadalasan mas mababa pa sa ilang daang metro, kaya't sensitibo ito sa pagbabago sa paligid. Dahil dito, ang kasaysayan ng Paratetis ay minarkahan ng halos magulong pagpapalit-palit ng pansamantalang pagkakaugnay sa karagatan at mga yugto ng pagkakahiwalay. Ang tuloy-tuloy na kawalang tatag ay naglalagay sa dagat na ito na parang bihag sa pagitan ng pabago-bagong bundok na dumaranas ng matinding pagbabago sa antas ng tubig at alat. Kapag ang pagtaas ng bundok ay nagsasara ng kipot na nagdudugtong sa dagat at ibang karagatan. Ang kapalaran nito ay nakasalalay sa mga bundok at ulap sa paraan ng pamamahagi at lakas ng mga pag-ulan. Ang Paratetis ay maaring magbago sa loob ng ilang libong taon, nagiging kakaibang payak na mundo o maruming, maalat at pira-pirasong dagat. Kapag ang dagat ay naiipit sa mainit at tuyong panahon, nahahati ito sa malalaking mababaw na palanggana kung saan naiipon ng asin dahil sa pagsingaw. Samantalang sa kabaliktaran, kapag nagpatuloy ang matagal na pagkakahiwalay sa mga panahong mahalumigmig ang klima, ang tubig mula sa malalakas na ilog ay nagpapalabnaw sa dagat, kaya nagiging malawak at mababaw ang tubig na madalas sakupin ng lumot. Ang mga pira-piraso ng Paratetis ay nagbunga ng napakaraming iba't ibang mga subgrupo na magiging mayabang kung aakalain kong mailalarawan ko lahat sa inyo dito. Pero isa sa pinakakamangha-mangha ay ang dagat na molas. Ang kakaibang mababaw na dagat na ito na paminsan-minsan ay nabuo sa gitna ng kontinental na Europa ay pumuesto sa mahabang depresyon na nahukay sa paanan ng Alps matapos magsalpukan ng plaka ng Africa at Eurasia. Sa milyon-milyong taon, may dagat na nanatili sa pahabang guwang na kahilera ng mga umuusbong na bundok sa alanganing balanse. Dahil kahit na ito ay minsang umabot ng halos 1,000 kilometro mula kanluran hanggang silangan at umabot ng 250,000 kilometro kwadrado, ang dagat ng molas ay mula pa sa simula ay isang anyong tubig na pansamantala lamang. Dahil ang kinalalagyan nito ay naging isang napakalaking sisidlan ng mga debris na patuloy na pinapakain ng pagguho mula sa gilid ng mga bundok na hinuhubog ng pinagsamang epekto ng ulan, mga ilog at mga pagguho ng lupa. Hanggat nangingibabaw ang paglubog ng basen kung saan ito ay nakapaloob at patuloy na lumulubog dahil sa bigat ng mga Alps, nananatili ang dagat ng molas. Kapag nanaig ang erosion, natatabunan ito ng debris mula sa mga bundok na dahilan ng pagbuo nito. Sa huli, mga 20 milyong taon na ang nakalipas, tuluyang natabunan ng sediment mula sa kontinente ang dagat ng molas. Ngayon, mag-fast forward tayo ng 10 milyong taon mula nang malubog ang dagat ng molas sa mga debris. Nagbabuo ang Paratetis dahil sa isang matinding mahalumigmig na yugto at sa pag-angat ng mga bulubundukin ng gitnang Europa, naging mababaw na lawa ito, hiwalay sa ibang karagatan sa daan-daang libong taon. Isang lawa na umaabot mula gitnang Europa hanggang sa kasalukuyang Kazakhstan na may lawak na humigit kumulang 2.8 milyong kilometro kwadrado. Naglalaman ito ng halos 10 beses na mas maraming tubig kaysa lahat ng lawa sa mundo ngayon. Natuklasan sa mga batong yon ang fossil ng pinakamaliit na balyena na kilala na lumiit ang laki upang makaangkop sa kakaibang kondisyon hanggang halos kasing laki ng tao. Pagkatapos, magsasara na ang kakaibang yugto ng pag-iran ng lawa ng Paratetis nang magsimulang pumasok ang klima ng reyon sa mas tuyong panahon. Matapos magpalit ng itsura ng 12-12 ng beses, sinimula ng Paratetis ang unti-unting pagkawala nito sa paghahati-hati. Ang dating isang sistema ay naging mosaiko ng maliliit na natitirang dagat at lawa na hiwa-hiwalay at walang ugnayan sa isa't isa.
Sa ngayon, ang dagat itim, ang dagat Caspian at ang dagat Aral ay pawang mga multo na lamang ng paratitis, mga natitirang bahagi ng isang dating higante na nakakulong sa pagitan ng mga kontinente. Hanggang ngayon, ang mga dagat na nawala na ating napag-usapan ay nagpatuloy sa iba't ibang anyo sa loob ng 12 ng milyong taon. Ngunit sa pambihirang pagkakataon, ang mga dagat ay nabubuo at nawawala sa ilang libong taon. Ganyan ang nangyari sa dagat ng Champlain, isang dagat na biglang lumitaw at mabilis naglaho na umiral lang halos 1,500 taon sa silangan ng Canada matapos ang huling glasyasyon. 12,500 taon nang nakalipas at habang umatras ang yelo sa Hilagang Amerika, nananatiling malalim na nakabaon ang mga batong na pailalim sa bigat ng mga glacier sa loob ng 12 ng libong taon. Kaya naman, sa pag-alis ng yelo, mabilis na nakapasok ang tubig ng karagatang Atlantiko sa lambak ng St. Laurent. Sa ilang siglo, binado nito ang malawak na rehiyon at naging malamig na panloob na dagat, na sa pinakamalawak nitong lawak ay sumaklaw ng halos 200,000 kilometro kwadrado na katumbas ng laki ng kasalukuyang dagat Adriatiko. At pagkatapos, ang mga bato na napalaya mula sa napakabigat na bigat ng yelo ay nagsimulang tumaas at ang mga tubig ng dagat Champlain ay itinaboy papunta sa karagatan, habang muling inangkin ng ilog St. Laurent ang mga anyong lupa sa loob lamang ng ilang siglo. Ngayon, makikita pa rin minsan sa Quebec sa mga rehiyong nasa ilang dosenang metro sa taas ng kasalukuyang antas ng mga karagatan at ilang daang kilometro ang layo. Sa kalupaan, may mga fossil ng crustacean, isda at labi ng balyena na minsang namuhay sa dagat na ito. Diretso na, narito ang kakaibang dagat ng Pebas na lumitaw 23 milyong taon nang nakalipas sa kanlurang Amazon. Sa anyo ng isang napakalaking tropical na anyong tubig naipit sa gitna ng Timog Amerika. Ang kakaiba rito, hindi dahil sa pagsalakay ng karagatan sa lupa, kundi sa kawalan ng kakayahan ng kontinente na ilabas ang tubig nito. Parang di makapagdesisyon ang Amazonia kung gusto niyang maging dagat o gubat. Nagsimula ang dagat ng Pebas noong Miocene, 23 milyong taon nang nakalipas, sa isang eksplosibong konteksto ng tektonika kung saan ang plakang Timog Amerika na bumangga sa Nazca Plate ay nagsimulang itaas ang kabundukan ng Andes at lubusang binago ang hydrolohiya ng kontinente. Bago ang pag-angat na ito, karamihan ng ilog sa reyon ay dumadaloy kanluran, patungong Pasipiko, dagat ng Caribe at Pahilaga. Ngunit habang tumataas ang Andes, ang mga bagong anyong lupa ay nagpalihis ng mga agos papaloob sa napakalaking depresyon na lumubog sa silangan ng mga bundok. Sa palanggana na ito na may daan-daang kilometro ang lapad, nagsanib ang mga ilog at sapa upang bumuo ng isang higanteng hydrological na bitag na pinasok ng tubig dagat mula sa Atlantiko at ng tubig ulan mula sa isang kapat ng kontinente ng Timog Amerika na dito bumubuhos, kaya naging dagat ng Pebas ang pinakamalawak na sistemang tubig panlupa ng panahong yon. Noong 16 na milyong taon nang nakalipas, sinakop ng dagat na ito ang halos 1.2 milyong kilometro kwadrado, kaya naging isang malaking labirin. Malalawak na latian at bakawan na napapalibutan ng binabahang gubat na dinadaluyan ng makakaugnay na mga sanga ng tubig na nagbabago sa anyo ng baybayin tuwing tag-ulan. Sa patchwork na ito ng mabababaw na mga kanal kung saan ang tabang na tubig ay palaging nakikipag-agawan sa alat na tubig na umaakyat mula sa bukana na paminsan-minsan lang nabubuo. Sa may dagat Caribe, makikita ang mga dambuhalang dolphin na nabubuhay sa tabang na tubig, mga higanteng buwaya at marami pang ibang kakaibang uri ng hayop na nakaangkop sa natatanging mga kondisyon ng dagat na ito na walang katulad sa kasalukuyan. Isang dagat na kapag naputol pansamantala ang koneksyon sa karagatang Atlantiko, nagiging parang mas malaking tropical na bersyon ng panloob na delta ng Okavango, na bumubuo ng isang napakalaking palanggana na napupuno ng tubig na ang antas ay pabago-bago ayon sa tindi ng mga pagulan. 1 milyong taon matapos maabot ng dagat ng Pebase ang pinakamalawak nitong lawak. Dandang libong kilometrong kwadrado sa katimugang bahagi ng kontinente ang lumubog sa ilalim ng Atlantiko, na dahil sa isang panahon ng matinding init na tinatawag na gitnang Miocene climatic optimum ay bumaha sa mabababang kapatagan ng Argentina, Paraguay at Uruguay.
Unti-unting umuurong ang dagat sa kontinente dahil sa pagbuo ng sapin ng yelo sa Antarctica na nag-iimbak ng tubig bilang yelo at nagpapababa ng antas ng dagat sa mundo. Ang dagat ng Pebas ay mananatili pa ng ilang milyong taon bago ito unti-unting matuyo at mapalitan ng kasalukuyang sistema ng Ilog Amazon. Dahil habang patuloy na tumataas ang Andes, unti-unting natatabunan ng mga latak ang dagat ng Pebas habang unti-unti rin itong nawawala ang ilan sa mga tributaryo nito. Isa-isa nila itong iniiwan at dumadaloy papuntang silangan na siyang bumuo sa kasalukuyang sistema ng Ilog Amazon. Nilamon ng kagubatan ang dagat ng Pebas matapos itong matuyo dahil sa taas ng lupa. Para maganda ang pagtatapos ng kakaibang paglalakbay na ito, ngayon ay punta tayo sa dagat na tumakas sa himpapawid na iniwan sa likod ang isang disyerto na kasinlaki ng isang maliit na kontinente na matatagpuan ilang libong metro sa ilalim ng karaniwang antas ng mga karagatan. Bago muling mapuno nang dumating ang malaking pagbaha na ang lawak ay hindi maaarok ng isip. Nagsimula ang sakunang ito 6 na milyong taon nang nakalipas kung kailan ang dagat Mediteraneo ay halos kapareho ng hugis na yon. Halos napapaligiran ng mga kontinente, umaasa ito sa makikitid na lagusan para kumonekta at tuloy-tuloy na mapanibago ang mga tubig nito. At ang kakaibang heograpiyang ito ang dahilan kung bakit ito ay partikular na mahina sa mga pagbabago. Sa loob ng ilang 10,000 taon, dahil sa temperatura at tektonikong pagtulak ng Aprika sa Eurasia, unti-unting magsasara ang kipot ng Gibraltar. Ngayong naputol na ang daloy ng tubig mula karagatang Atlantiko, ang dagat Mediteraneo ay nakahiwalay na at unti-unting nauubos ang tubig dahil sa pagsingaw. Ang dahilan ng pagkawala nito ay dahil ang dami ng tubig na dala ng pag-ulan at ng malalaking ilog na dumadaloy dito ay hindi sapat upang mapunan ang bilis ng pagsingaw ng tubig sa saradong dagat na ito. Isipin ninyo na sa kasalukuyan, ang dagat Mediteraneo ay nawawalan ng humigit kumulang 3,500 kubikong kilometro ng tubig bawat taon dahil sa pagsingaw, samantalang ang pag-ulan ay nagdadala lamang ng 1,000. Ang mga ilog ay 430, ang dagat itim ay 180 at ang Atlantiko ay 1,500. Kaya kapag isinara na ang gripo na nagmumula sa karagatang Atlantiko, tiyak na bilang na ang mga araw ng Mediteraneo. Sa loob lamang na ilang libong taon, halos lahat ng tubig sa basin ay matutuyo na mag-iwan kapalit ng naglahong dagat, isang sukdulang tanawin ng nagbabagang bisyertong asin na umaabot sa halos 60 degree ang init sa ilang lugar tuwing araw. Binubuo ito ng mga basing maalat, pira-piraso at tuyong kapatagan na nasa ilang libong metro sa ilalim ng normal na antas ng dagat. Sa loob ng malaking palanggana na napapalibutan ng matataas na bangin, ang disyerto ay binubuo ng makakapal na patong ng asin na abot tanaw at sa ilang lugar ay may mga pambihira at tila imposibleng ilog. Dahil ang mga ninuno ng Rona at Nilo, tulad ng ibang ilog sa Mediteraneo, ay patuloy na dumadaloy. Sa pagbaba sa pinakailalim ng natuyong dagat at dating bukana, hinahati nila ang lupa at humuhukay ng kanyon na daan-daang metro ang lalim bago magpatuloy sa ilalim. Sa pamamagitan ng kanilang malalakas na paminsang pagbaha, nagagawa nilang makapagsiksik ng daan patungo sa pinakagitna ng tuyong impyerno upang masuplayan ng tubig ang napakalalaking maalat na lawa na nananatili sa lugar na iyon. Makikita pa rin ngayon ang mga bakas ng matitinding puwersa ng mga ilog na ito na kahit natakpan na ng sarili nilang mga latak ay nananatiling nakikita sa mga seismic survey ng mga patong ng lupa. Hindi lang basta nagbigay ng kakaibang tanawin, ang pagbuo ng disyertong ito sa ilalim ng dagat ay malalim na nakaapekto sa klima ng buong paligid ng Mediterranean. Dahil wala ng dagat na nagpapahupa sa matitinding pagkakaiba, nagwawala ang sirkulasyon ng atmosfera, mas mainit ang tag-init at mas tuyo ang taglamig. Madalas tamaan ng bagyo ang hilagang Aprika at Timog Europa, dala ang maalat na alikabok mula sa lupa ng impyernong palanggana na ito. Hanggang ngayon, ang krisis sa alat ng Messinian kung saan umabot sa 2 hanggang 3 kilometro ang kapal ng evaporite sa ilang lugar, ang pinakamalaking pagdedeposito ng asin sa kasaysayan ng mundo. Isipin mo, ang asin na naipon noong natuyo ang Mediterranean at nasa ilalim pa rin ng dagat na yon ay katumbas ng 6% ng lahat ng natunaw na asin sa karagatan ng mundo.
Pagkaraan ng halos 650 milyong taon, biglang mawawala ang sinaunang disyertong ito at muling babangon ang Mediterranean mula sa abo nito. Kapag ang malalakas na lindol ay bumiyak at muling nagbukas sa kipot ng Gibraltar na nagdulot ng isa sa pinakamalalaking pagbaha sa kasaysayan ng mundo. Ayon sa bagong mga modelo, tinatayang ang tubig mula sa Atlantiko na biglang nagtapos sa kasaysayan ng disyertong ito na nasa ibaba ng antas ng dagat ay may daloy na halos 1,000 beses mas malakas kaysa Amazon. Sapat upang tumaas ang tubig sa muling nabubuhay na dagat ng halos 10 metro bawat araw at mapuno ang Mediterranean sa wala pang 2 taon. Ayon sa prinsipyo ng magkakaugnay na si Sidlan, kapag pinuno mo ang isang batya, kukuha ka ng tubig mula sa ibang lugar. Kaya matapos ang pagbaha, bumaba ang antas ng mga karagatan sa mundo ng halos 6 na metro. Hanggang ngayon, makikita pa rin sa topografiya ng malalalim na bahagi ng dagat ang bakas ng pagbabalik ng tubig na ito. Kaya naman, ang mga datos na nakalap mula sa mga kampanya ng mga pagsusuring seismiko at pag-aaral ng mga deposito ng alluvium ay, halimbawa, nagpakita ng presensya ng isang napakalaking kanal ng erosyon na may lalim na ilang daang metro at umaabot ng 370 kilometro ang haba mula sa Golpo ng Cadiz sa Karagatang Atlantiko hanggang sa basin ng Algeria. Para magawa ang ganitong kanal, kinailangan ng mga ilog na alisin ang halos 1,000 kubiko kilometro ng sediment sa kanilang dadaanan. Sa kanluran, halos 1,000 kilometro mula roon, natagpuan sa ilalim ng dagat malapit sa Malta ang isa pang canyon na 5 kilometro ang lapad at bumababa ng halos 1,500 metro papunta sa silangang basin. Pinaniniwalaan na dito, matapos mapuno muna ang kanlurang bahagi ng Mediterranean, dito dumaloy ang tubig papunta sa kabilang panig. Ilang daang kilometro mula sa mga ilalim dagat na bangin na ito, sa dagat Ionian, natagpuan din ang 1,600 kilometro kubiko ng mga sedimentong naipon dahil sa biglaang pagbaha. Ilang beses nang nagbago ng isip ang daigdig kung saan ilalagay ang tubig nito. Ang mga mapa ng mundo ay parang bukas na panaklong, screenshot ng planetang laging gumagalaw. Ang alala ng mga dagat na nadaanan lang natin mula sa himpapawid ay nakaukit pa rin saan man sa mga batong bumubuo sa ating mga tanawin. Ngayon, ang malalawak na taniman sa kapatagan ng Kansas, Nebraska at Dakota ay nabubuhay mula sa matabang sedimentong puno ng organikong material na naipon noon sa dating ilalim ng panloob na dagat ng kanluran. Ang pamana ng Parathetis ay natunaw din sa mga tanawin ng Hungary, Romania o Ukraine kung saan ang mga deposito ng dagat ay naging mga kapatagang sedimentaryo na sagana sa banlik at napakatabang luwad. Maraming deposito ng langis at gas sa dagat Caspian ay nagmula sa pagkabulok ng organikong material na naipon sa mga basin na ito. Isipin mo ito kapag naglalakad ka. Malaki ang posibilidad na ang lupang tinatapakan mo ay dating lumubog sa tubig at balang araw maaring bumalik dun ang dagat. Makikita mo rito ang playlist para madiskubre ang iba pang episode tungkol sa kamanghamanghang tanawin ng nakaraan ng planeta. Dahil may tupak ang YouTube algorithm na yon, huwag mahiyang mag-comment, mag-share o mag-like ng video na ito. Malaking tulong na yon sa visibility. Sabihin nyo rin kung anong dagat ang gusto nyong talakayin ko na di ko pa nabanggit.